magwali. Kaya grabe mo hindi mong hila. Kunya, wala ko nagpasabot sa mga bumuton na nga kilala magpabarbas mo. Kundi, mingon ang asawa sa pulis, nga membro sa kasibahan ngayon siya, Pastor, wala humihila ko, kinapanalangin ako sa imong isulti. Kundi, nihila ko kay akong nadumduman itong akong kanding na nabatay niya itong bihaging bulan na parehas yun sa imong bugot. Di na to, kaya niyo gano'n na ang akong iatake ang mga naibungot. Kung gusto mong taas yung bungot, ibalhin ang buhok sa inyong ulo, dili sa inyong sulang, aron nga nindot mong panahon. So mga kaisunang success, what are we going to do with our success? We need to dedicate it to the Lord. Okay, number 4, lack of direction. Mga manindot kayo kahapon, the Holy Spirit, the Holy Spirit is the momentum in us that will break through. So, diri mga kaigsunan importante na atong masabtan ngayon kini direction sa Holy Spirit. Na-bless sa ako sa gisulti sa atong presidente ganiya mga kaigsunan. When there are troubles and problems in the ministry, go down. Go down. Pero ayaw go down nga resign ka nga ang success nga nagdala na ko sa Amerika 8 times mga kaigsunan mo hinungdan na maguba ang leadership team sa Binalbagan. By the way, Bishop Libay, katong nangandoy ka dito sa Cebu sa una nga mobisita sa Binalbagan, ningon ra ko nga dili ko gusto bisita mo dito. Pero ang property dito, Bishop, it's on my name. Ato gihapon ang simbahan dito, ato gihapon ang 4-story building na naa sa kilid sa simbahan. Si Bishop President Ismail, ako nasultian ani, na dunay panahon, we are going to invade Negros Island. Now, dili pa na karon mga kaigsunan, pero ako konsultihan na ang Diyos nagapanalangin ka nato. Kung sa may hihimo nato, dahil ko ang leader sa leadership team na na-discourage na. Ako siya gainan. Pastor, na naman hindi na ka mo-attend sa atong weekly meeting? Yung siya to sa friend, itapoy na ko. Itapoy na ko. Mga tao mga kaigsunan, ng ibalibaran, ng utang o motor. Pero karon, nahimong milyonaryo. Tungod kay panalaginan sa Diyos. Actually, ako konsultihan in Negros Island, there are 2 people that are from nothing, they become a millionaire. Ang usa sa Negros Occidental, ang usa sa Negros Occidental. Sa diyan pingon siya, ikapoy ng pagkusog, di na kumaten. Di na ko, alright? Ako'y nainong na pangutan na gidihan sa Diyos. Hindi ako ginoo, ako ko nagbuot-buot na mahimo kong pastor. Tabangin ko ako ma-restore ng mga discouraged leader. Abi ninyo mga kaigsunan, nisulod ko sa kwarto sa among anak na babae. O kunya dito, nag-ampo ko. Ngayon ako, Lord, on my knees, with tears in my eyes, I want to bring restoration to that brother that got discouraged because of my declaration. Kunya, ang Diyos nisulti na ko. Diligigan sa ceiling, diligigan sa dinding mga kaigsunan, inside me. When I was on my knees, in tears, running down my eyes, wag sa ilong, gigan na sa mata. O niya mga kaigsunan, mingon ang Ginoo, fight the enemy with the weapon that they do not have. Abin niyo mga kaigsunan, naglimpo ko, na ko Ginoo, kung sabay kalamigitan anak sa akong problema. Mingon siya, remember the Second World War. Ngayon nakadaugman ang mga Amerikano. By the way, nakaadto ko sa New Mexico. Dito giporma ang atomic bomb, mga kaigsunan, nagihulog sa Japan. Sa duha ka syudad, at dito, duha ka syudad, dito sa Japan, nagihulog sa mga Amerikano. Mandali nyo siya, fight the enemy with the weapon that they do not have. While lagi nasod sa kalibutan, na dunay atomic bomb na itong panahon na mga kaigsunan.
Namingon ko, saan na ako na? Ako dahil ako namanaan. Mingon ang Ginoo, susunod na ako. The enemy doesn't have love. Love that brother. Show your love to his family and he will be changed. Before ikasal kami ni Pastora Elsa dito sa Go Hotel sa Iligan, ang asawa ni mong leader, mga kaigsunan, mingon ako, Pastor Fred, sa tanang mga pastor diri sa Binalbagan, usak pastor ito, naba si Pastor Tado diri, ang usak ka pastor dito sa Binalbagan, anak sa usak ka chief of police. Dahil nahimo siya na usa sa mga city councilor sa silugan na D na siyudad sa Davao. Buhay na yung doon, pagayat at tanan ay kalimot. Kanang dako nga siyudad niya doon sa Tagaw. Panabo. Panabo dahil letter P ay Panabo. Tuwala pastor sa Ayaw. Kaya nung man ang kanta nga Dandansoy, kanang Dandansoy, bayaan ko ikaw, dito na forma ang iyang wording sa Payaw. Dahil mga kaigsunan, kining pastura, right? Pero may mga asawa na itong mga leader na ako. Ang karon, siyempre, leader na ko dito sa Binalbagan, may siya, Pastor Fred, sa tanan ng mga pastor na ni-adre sa Binalbagan, ikaw, mo'y palangga ni Pastor Jefferson. Nga naman, dihay panahon mga kaigsunan, pag-ingon sa Ginoo, on my knees, ngayon siya, fight the enemy with the weapon that did not have. And the enemy doesn't know how to love. Ang kaaway mga kaigsunan, gustong manimalos. Ako gustong manimalos. Pero mingon ang Ginoo, show him your love. At tuon naman siya siya balay, di siya matubang kailang asawa. Mga matubang, ano yung matubang siya asawa? Di siya matubang. Hangtod nga, one time ngayon ko, Lord, give me a sign that that word is for this situation. Pagkabot ako sa ilang balay, di siya matubang. Pero di ko sukay ang ulan, di ko makauli. Dito ko natulog sa ilang balay. Wa siya nahimo, pagkakadlaw, niya tubang siya nako, o ako siya kiyampuan mga kaigsunan. Karon kini si Pastor Gerson na malit o mga yuta dito sa Payaw o nahimo siya millionaire mga kaigsunan. He loves me with all his heart. Nanabikon siya nako sa diya ni dito sa simbahan sa Binalbagan. Katong ingon ako na simbahan na dunay 4-story building. Ingon siya, Pastor Fred, kung sa may imong tugon para aning simbahan, di na ko pagkulat lang. Kaya minaw ako kung sa instruction sa Ginoo sa ministry diri sa Binalbagan as touching the ministry of Anchor Bay Evangelistic Association of the Philippines. Fight the enemy with the weapon that they do not have. Go down to your knees. Then sa dihan, musulti na ang Ginoo, ayaw higda, buhata ang isulti sa Ginoo. Sa dihan ko, hapon nato ang itinta sa Ginoo, sa dihan nakata sa atong mga tuhod mga kaigsunan, God will surely grant and reward us with breakthrough. Hallelujah! Everybody say hallelujah! Hallelujah! Ang matagpusan nato mga kaigsunan at tunay tahas sa Ginoo. Dili raw niya mga hitsura sa mga buildings na niya sa atong campus mga kaigsunan. Listen, katong utang na resulti ni Pastora Pili kagabi ang Ginoo mingon ako kaniyang kadlawon, Fred, I'm going to pay all the debts of the Anchor Bay Evangelistic Association. I own all the silver and the gold. In Psalms 24 verse 1, listen, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Everybody say fullness. Ang tanang mga oil na niya sa Libuasan Mars, ang tanang bahandi na niya sa Mindanao mga
gikan sa Diyos. It's time already. But let me read to you. There are 8 jokers of momentum. But there are 3 killers of momentum. I want to give this to you without reference. So quickly, what are the 3 killers of momentum? Now, the 3 killers of momentum is number 1, impurity. Say this with me, impurity. Impurity. Ayaw yun o sakti, takti, saguli o binuang ang ministry. Impurity is a very serious thing that will kill momentum. Dahil ang ikaduha mga leksunan, disunity. Meaning, ang tanan ng mga districts nga akong itawagan niya, kinahanglan, dili mo to actions. Dunay against sa inyong DS, dunay favor sa inyong DS. Kinahanglan na ay unity, mga leksunan. Ayaw iluga ng lugar sa inyong DS. Maabot ang imong panahon na ikaw na mo'y mag-lead sa imong district. Disunity is the worst killer of momentum. Listen to number 3. And this is very tricky. Number 1 killer of momentum is impurity. Number 2 is disunity. Listen to number 3. Familiarity. Familiarity. Nakadungog ko usaka bana mamingonday. Buwa pa magkakaayuday. Alam nga takot kakaayuday. Pero mura naman lang kung iksuon ako pa tanaw nimo. Familiarity. Sometimes our Bible will be so familiar. Sometimes